DXRU 1188. Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras sa Noda Veritas, alas 3:07. Sakit man sa hingtudan. Apan maoy naghusay o naghupay sa kagulanan. Nuda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, aniya, si Ultra Frank Mendez. May gapon, kumusta? O karong adlaw bispera sa kapistahan din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. May hapon kaninyo. Ang palibot din sa ato sa Dakbayan na may pagkahiyong-hiyong ang kainit, dili kayo mudulot, landong-landong o basig may tabo nga na ay talithin ini nga mo agi din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Labi-labi ka bibo ang gihimo nga kapistahan din ni Bisperas kay kaganin na gihimo man ang civic military parade, no? I hope nga ang tanan nakalingkawas sa kagutom kay as early as 5:30 sa kabutagon ang nagkalalang mga contingent nga tapok na para sa usa ka activity kon civic military parade nga I think nagsugod ni exactly 6 o'clock sa kabutagon. Unya niabot ng hapit ng alas 12 sa udtong tutok kaganina kamulo pa, no? So experience ko ni part nga na may mga kauban nga kanabitong di mo kaon na buntag sayo kay di pa kondisyon. Di gina sila makalahutay, matumba na diha mismo sa pagtindog-tindog, abot og unsa bay ilahag nga doon ay binisaya na mo na nga term gikuraw, o kanabitaw nga gutom, wa makakaon, wa makasustener sa ingon na lugar exposed sa kainit sa panahon nya ganin na udtong tutok naapay mga kaliukan dia sa Kitkay. I hope walay mga balitaon niya nga mga inunta na hasol na purisyo nga mga kabataan nga miintra sa maong civic military parade nga gihimo kaganina. Karon nga po na daghan taog mga importante kayong hisgutanan o hisgutanan kabahin og dugtong sa inyong mga pautana niata sa Noda Veritas program 3 to 4 ni Mabati MWF, no? O kung galing doon na mo yung mga pautana, batia ang kasayon ay pagduha-duha, tawag lang, no? Pwede magdial, no? Wa pa'y nakasulay og tawag dinhe. Pwede personal, doon ay man ni dinhe, mag-live siya sa pagsugilon sa iyang kanang mga pautana nga may kalabutan sa atong pamalaod sa pagkakaron ato pong paminawon. Kaya doon ay uban nga dili makalahutay suwat, na uban di makasuwat, no? Pero maka-communicate verbally. Pwede atong dawaton. Ang ubang ani pinagilang sa kuryo sa atong mga tigpaminaw gikan sa lagyo nga mga dapit. And so among ipaibaw nga ang Noda Veritas natay YouTube channel, no? Nga mabuksan kana ninyo pinagi sa pag-type ning mosunod. CDO no. Noda Veritas CDO. Akong balikon, Noda Veritas CDO. Paguman ituplok lang ninyo inyohang talinis nga kulamoy diha aron nga mo mabukas ang mao nga YouTube
Kanya day magpili lang mo sa gipang-post ni GC James nga mga episode sa programang Nuda Veritas. Kung sa mga topic nga gusto nyo nga madugog babati, pinagi ni mao nga nana nga oras, no? Gahini nila nag-oras kay ang kinitibukan nga programa sa Nuda Veritas, ibutang man diha, taas-taas ni kay hapit mag-usa ka oras. Ha? O, sige. Wala na traffic jam, signal jam, traffic jam naman inon. Akong tanaw, so lusot-lusot na ang mga signal o gaya mo pag panagana yung kasog, doon na mo yung mga pangutana. Okay? Sige, dito mag-aalangan kay kinsa na itong nakapamista, kumusta man inyong pagpamista, no? O hinot pa sa bunta, enjoy mo ninyong pagtambong sa kapistahan din sa atong syudad, Bisperas, ugma ang kahulugan. Una nga hatagan na itong pagtagad sa giduso nga mga pangutana dinhi. Kadyot lang ha, ang unang hatagan na itong pagtagad, El Guerrero, Junjun Macas. Grabe kayong ang kanang dangga ni ko, na El Guerrero. Oo. Kadyot. Sa lida nga tanggol sa TV, na may Guerrero mo, na Guerrero ang apelido Monter din namin noon. Murag naingon-ingon ini, dito siguro nakakopya ni Junjun Macas. Jun, may hapon ni mo. Sama, nakapamista ka na do? Mayo. Nuda Veritas. Hi, Sir Frank. Nga dili maglubad ang kagwapo. Tuwa na sab. Parat kayo manulti ni bata, no? Nakaindot lang paminahon kay tinuod ba? Naami, nadakpan minor di edad. Unsa ka man di ay, NBI ka na? Uy, okay sa ba? Ni amin nadakpan minor di edad gabi misulod sa amo ang balay. Ha? Taon sa boy, sa ba kay tuyo, no? Og sapon na ngawat o gasol, kanang gagmay. Unsaon na mo ni pagreklamo, sir, nga minor paman. Wa kay may mo, dadon ni mo na dito sa pulis, aron ang pulis mo ay dispatchar na, no? Aron nga sila na mangita og paagi nga asa nila na i-turn over. Kay sigurado ko nga wa man na sila criminal responsibility. Edad below 18 up to 15. So wala na sila criminal responsibility. So in other words, bisag isog ka, gusto nimong file nimong sumbong, may mong mabalibaran ka sa korte kay suma sa balaod 9344 kang pangilinan, wala na sila criminal responsibility. So makaiwas gid lugar o dili na sila pwede. Although na ang kasuko na to may tungod na ng kanang kahimtang sa nahitabo nga kawat, pero unsaon to man ang labing siguro nga akong isugyot diha nimo, dito ka lang paingon sa pulis, ha? O sa pulis ka lang gyud paingon. Di sa ko maingon dada sa barangay kay magtulod-tulod naman dayon mo. O ambot asa naman na ron? Kung gabi pa itunol na sa pulis, ipakustodi na sa pulis. Okay? Kadyot ang ha. Alright, si El Guerrero, Junjun Macas, Nuda Veritas, Soroy Nilibs, Nuda Veritas, Sir Frank, akong amigo, nag-renew sa iyang motor sa LTO. Ang problema, sunod adlaw, nawani niya kini, og hangtod karon dili pa niya makita OR og CR. Kay pagtuon niya, nabilin sa jeep. Pwede kaha siya makapangayog kopya sa LTO via affidavit. Di kaha siya kasab-an nga bag-o rato iyang nalukat, Ang makatubag na ini ang taga-LTO, magpa-advise mo. Sir, gatuog yun ko, sir, nga pagsakay nako sa jeep, nabilin dito ang ORCR, unsay ako buhaton, sir? Para nga ma-recover o dili ma-recover, maka-reconstitute ko og bag-o nga ORCR. Unsay pa maagi kay
violation na sab og mag-drive ka nga walay kuan kining panugot sa LTO. Dito ka magpa-advise sa LTO. Mga maing tao man na sila. O pagsaba og naay mga balasubas diha, pero nagtuo man ko nga diha sa LTO daghan kay mga taro mga buotan diha. Silbi mga modelo kana sila nga mga empleyado diha sa LTO. Pinanguluhan na ng ilang direktor nga mao si Manuluto, si Direktor Manuluto. Ha? Sige, murag na ako nga ika-advise ninyo diha kay kabahin man ni sa ORCR. Na may mga pamagi, di ba? Kung mawala ang OR, mawala ang CR, mag-execute ka og affidavit, daghang mga kuan, nya din magagad ka unsay i-require sa LTO, pag-comply ni mo na huwat ka unsay sunod nga pagabaton sa LTO. Ayo pagduha-duha kay ang atong mga opisina karon sa gobyerno lahi na kaniadto natay gitawag nga kuan ARTA, Anti-Red Tape Act, na ay sumbanan nila diha nga asa ka mo approach pag-abot nimo sa opisina sa gobyerno palitan LTO na ilaha nga guide nila asa nga lamisa ka primero mo duol. So kay kini may tungod man sa pagkawala sa document, pwede ka mangutana na ng usa ka lamisa nga primerong lamisa ang imong duulan. Oo. Kay kana sila kanang primerong lamisa murag information desk. Kung panalitan dili makaya pagtubag sa information desk, mahimo nga ikaw itudlo nga adto ka mo paingon sa laing lamisa kay katong laing lamisa nga gitudlo sa information desk officer gatuo siya nga mao'y makatubag sa imong pangutana. So lahos ka lang dito. Oo. Mao na karon hanay man dugay naman mga pila na to ka tuig. Usahay lang pod na ay mga tambaluslos nga mga empleyado sa gobyerno di gyud kay balo, so ang kakitabo mapapagkasab diha. Okay? Sige, salamat. Gikan ni Septem Virgo. Hi Sir Noda Veritas. Hi Sir Frank. Question, pwede ba namo ireklamo direct sa DENR aning planta sa chemical nga diri usahay gayabo sa amoang kanal? Nganong dili man? Naglambigit man ni sa ato ang sanitation o niya environment. Pero ang akong isuggest, sulate. Magsuwat ka. Palitan karon address sa DENR. Mag-copy forest ka sa Department of Health kay may tungod man isa panglawas nato sa tao. Ug asa dapit copy forest sa municipal or city mayor para nga daghang mahibaw nga naa ay factory diha nga nagahatag or nagabuga ka na or planta nga nagabuga sa chemical nga nagahatag kini purisyo kay ang hugaw tuagi paagi sa kanal or sa drainage nga ang ulis nga baho kayo makatag kini kadotang epekto sa inyong gininhawa. So mahimo nga isumbong pero ayaw verbal. Ha? Kay ang verbal ang magakitabo na sige lang yang okay aka ngani ko to kadapit sir okay aka to okay dili na to okay paggawas nimo sa opisina katong giingon yang okay dili na to okay kay budlay makayo naon nga ipatagaan nimong trabaho ang mao nga taga DENR sa pag-memorize imong problema. Memorize sa ato pa walay masumbanan nila. So ang advantage magsuhat kag yon, ipa-receive sa ilang secretary, no? Ipatatak unsa laim na ng gobyerno kay apil ang oras unsang oras na receive ang maong communication. Unya katong imong kopya siguro nimo nga ipa-photocopy, ha? Unya pangtagaan nimo copy furnish ang ubang opisina sa gobyerno, ilabi na sa health, sa mayor's office. Yun na, importante ka na kayo. Aron, nga mag-collaborate na dahil na sila, ilabi na kon, di na yun mapugnan ang problema sa kabaho, epekto na nang gibuga gikan mismo sa planta. Nganong diligod?
Ingon nila nga bag-o naman tang atong paggoberno sa pagkakaroon, maminaw makuno sila sa reklamo gikan sa katawhan. Tanaw na to. Okay. Sige. Thank you. Gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Sir Frank, nganong kaha ning uban nga mga amigo nako basta bitaw pista kay di sila ga-online. Okay. Kay dili sila ga-online. Hadlok siguro ni sila pamistahan. Nice nga observation. Lugar gi-off, lugar nila gi-off. Bugoy-bugoy sa ni imong mga amigo, Rodney. Hadlok yun sila pamistahan. Sa sunod is na be. Pista sa inyo. Nya, manawag nimo. Ayaw ino nga busy kay ka. Nanawali mo. Okay, mamista man to. Alright, sige. Gikan ni Melbourne Arturo Dumagpi, Nuda Veritas. Akong asawa, sir, gapautang sudan sa mga libor sa construction. Nay isa ka libor nga gisibatan mi ni uli na ugluson. 800 baya yang utang. Gamay rin sa uban. Pero sa amo sakit na ni nga gansi unsay buhato na mo. Muning pait, di ni mo masiguro nga mataplang ka sa pagbayad. Unless kon ang ilang kapatas, ang ilang dako-dako sa mga trabante, nagagarantiya o nagpasalig nga patangalan na day ako na'y bahala o ididak malan na diri sa sweldo. Na kung ingon na ang tonada na ay silbi garantor, no, nga nagapasalig nga maoy mo abaga just in case. So dili kay tanto kang lugi kay kung sibatan ka naaman siya, no, naaman siya nga mo garantiya nga siya ay magatubag. Ang problema kung ang nagsibat wa nagikubrahonon pod. Mo nang problema kay ang kapatas or foreman o kinsa diha, di man po na sila mutapal sa gasto. So kung sibat na gayon. Mo nang problema. No? In other words, walay garantiya nga kanang ingon ana o masibatan ta, mataplan ba ta sa pagbayad? Wala. Charge to experience na kanang sitwasyon na, sir. Mo nang ingon nila sa mga hinubog na pag-istorya, charge to experience na lang. Wala gitay mahimo. Sibat to, anas Luzon. Sa umpamanan nimo nya bisan pag nahibawan na nimo nga to agapuyo sa Luzon, asang dapitan na sa Luzon gapuyo, sigurado ka nga mabayran ka, di ba? Ang problema nimo og pagsibat wala gyud, wala idungog og di na to siya makontak. Unsay moral lesson na ini? Dili magpautang. Dili magpautang. Or, magpautang karon hapon bayad. Dili pwede maugmaan. Depende na sa arrangement. Bahala na ang katong labor. O masugot ba sa dili. O dili, ato sa lain mangutang. Kaya matod pa nimo ang 800, murag sakit-sakit na tanahon. Atong dako-dako bina ang 800. Okay. Na charge to experience na lang yun ni siya, sir. Kinsa ba ni si Melbourne Arturo Dumagpi, no? Kasagaran ra ba na, no? Naasay ako na bawaan nga sa bagay na ilhan man, no? Kana bitong paghuman og trabaho mahapon, yaday mo na sa tindahan, ayo, utang ubir, utang ha. Pasalig man nga bayran pagasunod adlaw. Mubayad man sab. Mubayad. Kay kung dili, wa kitay mahimo, paninglan na to, na alakansi siya kung musibat siya sa trabaho. Kay ang trabaho karon importante bisan ginagmay.
Bisag unsa nga matang sa trabaho atong suklan. Yawat na lang. Yawat na lang. Okay, nala sige. Padala pa mo kay si katong nangutana si Arturo, Rodney Rock'n'Rolla, Septem Virgo, si Suroy Nilibs. Okay. El Guerrero John Macas. Maraming nakapadangat sa pangutana. Sa pikas na ay gipadangat nga pangutana atong tagdone kining di ay pangutana diring dapita sa pikas. Alright. Good PM Sir Frank Nuda Biritas. Kabahin o kabilin sa among lula. Kabilin. Kay abi na kong kabahin kabilin sa among lula. Nagakasinabot na kaming mga magpinsan. Sa atong mga apo mo. Oo. Na hati-hati na with extrajudicial partition. With, naputol. Okay, may kay nakapadangat mo, putol mo po tanaw, wa mahuman. Wa mahuman. Kon magkasinabot mo magpinsan, meaning mga magagaw. Di ba? Anak ka mo sa anak sa inyong lula. Kay mga magagaw man. No. Sa to pa, ang akong gusto nako nga ibutang nga sitwasyon mao nga ang yuta sa inyong lula gibahin-bahin na sa inyong mga ginikanan. Panalitan kining mga magpinsan, ang buti pasabot nini na sila ginikanan. Di ba? O ang mga anak mao na dayon ang magpinsan. So ato sang klarohon aron nga matino gyud og pwede na ba nga mabahinan mo o pwede na ba nga inyo ning matipak-tipak. Kay ang proseso gud ni sa pagbinahinay sa kabilin sa atong lula kamo mga apo. Moagi pa magud ni sa mga anak sa inyong tagsa-tagsa ka mga ginikanan. Paglabay human nga mabahin-bahin pinagi sa extrajudicial partition sa inyong nga ginikanan. Ang ginikanan makabaton dayon og kagulingon niya nga bahin. Palitan kining sender. Na sa ginikanan. Alright. Nabahinan ang imong ginikanan. So ang imong ginikanan doon na kaugalingon niyang luna sa property or yuta gikan sa imuhang lula. Kadot lula ba to? Kabilin sa lula. Ano ay continuation? Kung tiwason ha, continuation ni sir. Regarding sa yuta nga gibahin na mo magpinsan with extrajudicial with simultaneous sale. Okay. Ang uban kong pinsan gibaligya ang uban ilang gibalayan. Ang uban nagbaligya. Ang pangutana ko sir, ang ako gibaligya pero murag pangayo pa og percentage ayog sugot kinsa may nangayo imong igagaw kangilad ba ahinte ba di siya ayog sugot balibari pangitaglain nga buyer og desidido ka nga ibaligya ang imong nga bahin no kining ingon nimo nga extrajudicial with simultaneous sale. Ang buti pasabot na nimo nga. Diha sa extrajudicial settlement, nagakasenabot ka mo nga ang usa sa inyong igsuon, beneficiary, pinagi sa extrajudicial settlement, interesado nga ang iyahang bahin ibaligya. Di na kinanglan para kaniya
nga magpaabot siya sa iyang bahin, iyang bahin iyang ibaligya. O kanang iyang intention sa pagbaligya, isukip ko na dito sa extrajudicial settlement. Mao na nga naay mga extrajudicial settlement sa atong mga kayutaan sa estate nato. Naay gibutan diha with sale or with donation. Para nga maklaro lugar unsa may kondisyon sa mga extrajudicial settlement. Pero kung kining pagbaligya, mangayo pa og percentage, inyo na ni internal na ni nga sabot. Kaya kung ako'y pagbutol, maingon kapalitan, sir, unsa akong buhaton, sugot na ba ko nini? Dili. Ayog sugot. Matibang-tibangan imong halin na. Kadyot lang. Kay, unsa maging problema nimo kay gusto ko nga basahon ako ang imong problema. No? O kung sa may sitwasyon ang real nga panghitabo or dugtong sa imuhang nga ipresentar ka pangutana ang imuhang ang pangutana silbi unsa may concern nimo para sa igon atong matubag o ma-explain na to ang inyong tagsa-tagsa ka mga concern. Okay, wa man watang ko lang og basig na pa continuation na ini. Ha? Sige. Thank you, ha? Gikan to sa usa sa itong mga tigpaminaw. Yun. Kay ato ning tanahon sa. Be. Naapabay. Murag wala naman diri sa ato diri sa Radio Ultra nga linya, no, sa atong dawatunon silbi sa Radio Ultra nga page mura og wala na ipangutana. So kadto gikan to sa 0917-704-3210. Akong balikon ha, ang laing linya na pwede niyo malutsan kay wa na may signal jam 0917-704-3210. Okay. Sige. Dirin na dayon ta sa laing pangutana nga atong hatagan og pagtagan dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Pangutana. Sitwasyon. Ang pangutana nini annulment of marriage silbi. Kung panalitan, bag-ong magtiayon, naminyo bag-o pa lang. Apan sa ilang panagpuyo, niluntad o pipila ka mga buwan, niya dayon, nadangtan og tuig, nadangtan og pila ka tuig. Dili na nabag uminyo, no? Kay tiaw mo nang niabot na og mga tuig-tuig. Nakamatikod ang asawa, nga ayang bana, impotent. Nakamatikod ang iyang asawa. Nga ngayang bana, mura og di na gatindog ang tumoy sa iyang bana. Impotent man. Panahon nga magdulog-dulog sila, ginawa na sa bana nga dugsak, pero wag siya mahimo. Nga naman, kay mo lagi na nagluyaman ang pakuy-kuy lugar sa iyang bana. Nagpakita sa doktor. Nagingon ang doktor nga kinala manambal ka, sunod lang sa prescription mauni kay aron lugar nga maulian ka. Kay gusto ka mo jerjer sa imong asawa, pwede. Tuod man, nag-take siya og tambal. Apan nilabay lang ang pipila ka mga adlaw, ginawan niya, pero mao lang gyapon, impotent gyapon siya. Dili na makabangon. Si Badidoy, dili na, murag, ganan niya hono na siguro, pero di gyud. So, nagreklamo gyud ang asawa. Usa, duha, tulo ka mga doktor gipagkikitaan. Mao gyapon, managsama ang findings sa doktor nga
wa gyud. Kini imong bana, ma'am, kaanugon magyud kayo, gwapo ra ba? Murag aktor ang panagway. Pero wa na hinungdan nga bana, kadi mamutindog ang iya. Totally impotent, inutil siya sexually. Wa gyud zero gyud siya. Pangutana, kining ingon nini nga kahimtang. Pwede ba kini gamiton nga rason nga ang asawa mag-file o kaso annulment of marriage? Tubag, oo, yes. Basta lang i-prove nga incurable ang impotency sa imong bana. Lugar, pag-ingon og incurable, amot ipasabot na nga niagi na sa mga expert nga mga doktor. Unya nagingon ang doktor nga wala ginada. Pagajian na lang na ninyo. Malas ka gyud nga pagka-asawa ka. So ang asawa, kuan marabag nahigwa sa pagkawa pag-ilami ni banaha, uy. Di ba? May na. So mag-file ang asawa og annulment. Pwede ba ang asawa maka-file og annulment of marriage? Tubag sa ako nagisulti, yes. Basta lang igo o ma-prove sa argibyado, ilabi na sa asawa, nga ang iyang banawa ginada. Tinuod, dili katahap lang pagduda kay incurable man ang usa sa mga nakita ng mga rason. Pero kung magsulti ang asawa incurable, unya sila ray ga istorya nga di na gyud ni badala kaning kuan mo kini ona. Unya wala mo agi sa doktor gikan sa mga expert, wala mo agi kung mag-file kag annulment of marriage, adila na madawat. Kay ikaw may nagsulti ka incurable. Pabuto nimo ang mga expert nga ang imong bana wa kay pulos, taluy-luy gyud na iya. So usa ka na nga mahimo nga ground nga maanol ang kaminyoon. Kini god, kung masahod nimo ang grounds for annulment, naana sa kuan usa sa mga grounds na sa fraud, no? Murag broad ang term sa fraud kay bisan ang illegal drugs. Kung ikaw panalitan na buang ka sa illegal drugs, pwede ka nang isukip sa ground of fraud sa annulment of marriage. Nga sa ato pa kung ikaw addict, di ka nagyod madala na anay mga declaration sa doktor ga paningkamutan pero wa nagyud di nagyud ka madala. So it could be and very possible that illegal drugs could be one of the grounds for annulment of marriage. Usahay ko po, mo nang gi-classify nga fraud kay kung manguyab ka, di ka magyud mag-adik-adik diha. O, di ba? Nga maingon ka nga, diferensya man manguyab ang ulitaw part. Di man gina kung adik ka, di ka sad mag-adik-adik di nga manguyab ka. Hey man, nanalugar, no? Nadili, makasabot na babae na nga kining ako nga, kining na ulitaw na ko, may pagka-bilya ko ni adik-adik. Pero kung formal ka, what damha, adik di ka, usa na sa mga fraud nga gidili diha mismo sa annulment of marriage. So ato nang timan-an. Ha? Kay dagan sa kayong pautan na may pangutan na may tugod na ana. Balantayon nun. I hope nakuha ninyo ha. Nakuha ninyo. Niya pa. Pangutan na. Kadyo na ha. Mga amigo nako basta bitaw pista. Nabasa ko na ni si Rodney Rock'n'Rolla. Oo. Niya pa gyud.
Kini kumon kani nga gapangitabo sa ato mga silingan. Kumon kani unsa man ni. Kana bitawng di ba batasan nato nga mga Pilipino. O siguro dili tanan pero kasagaran gyud ako na ila-ila nga mga tao part diha silang balay na gibuhi nga baboy. Oh. Kugihan mamuhi. Nagitaw na kugihan mamuhi. Gabingawon ba? Na more or less doon na sa hayupan. Kadugayan, ni arang-arang ilang pamuyo, nibalhin sila ko sa subdivision. Pagbalhin nila sa subdivision, wala matangtang sa hunahuna sa mahilig og pagbuhi og hayupan, manok, kanding, baboy. Nagbuhi pod siya og baboy. Diha mismo immediately sikbit sa iyang balay. Kay baw ka sa subdivision, mga sinukod biya ang giluagon sa yuta. Dugo lang distansya sa mga balay. Naa na siya alad sa baboy. Kilid yun sa utlanan sa iya nga balay. Matag karon niya, muliskaw gyud ang baho tae sa baboy. Pag uliskaw na tuwa nakapaingon sa sikbit, silingan niya nga balay. Ang baho, tuwa nakapaingon. Purisyo gyud kayo para nila. Kay bang tae mas baboy. Ang pangutana mo ni, gitugot ba or pwede ba nga diha sa mga subdivision, bisan gani dili mga subdivision, basta man nagsikbit ang pinianan part. Tugutan ba nato nga magbuhi kita og baboy? Pwede ba kana? Ang tubag, no. Muna nga, diha sa mga subdivision, wa ka kakita nga doon ay namuhi og baboy. Di ba? Kay sa karaan nga mga kapanahunan, murabag na basa na ang atong kultura, makugit ag pamuhi og baboy. So, usually, ang kasagaran mo ni, nga kung manimaho nangani kitang tais baboy, awayon natong silingan. Di ta magkakasinabot, dangot kita sa barangay kapitan. Kay aro nga matangtang ang baho, ug ipaundang nato ang pagpa-operate ni silingan nato nga naay tangkal sa baboy. Okay. Muna primero nato nga face nga adto nato isumbong ang ato mga mulo ug reklamo. Pananglitan ang kapitan, dili makasulbad sa maong problema. Ang buhaton na ilabi na sa mga argibyado, muduol ka sa munisipyo, muduol ka sa municipal health officer, magpatabang ka. Araw nga mawala ka na. So, ang pagabuhaton sa municipal health officer or pinagi sa opisina sa mayor, magpadala din sila og suwat nga magpasidaan nga undangon na ang pagpamuhi og baboy diha kay nakahasol kita sa silingan baho gyud kayo, unsanitary, abot ipasabot. Og dili gyud madala na no kay nagrabe na lugar, maisip na kini nga nuisance. Ug di na gyud madala, kunang mabot na gyud sa korte magsinumbongay. Musugot ka, ang mabot pa gyud sa korte ang hinungdan lang baboy. Hasol, away ni sa mga siligan. Kasagaran kini nga pangitabo. One time na dunay pangutana, taod-taod na dinhi. Diya sa subdivision. Ako di man kinapwede. Labi na kay dangan ako nung anay, nai-anay, ang mga baktin manggawas. Magpaingon sa karasada. Kung maligsan, pakasado ni mo to. Di ba, maaway pa. So, kini ang presumption na labi na sa
naigitawag na to na karaang balaod na to ng sanitary code, no? Kung wala ka na yung mga balaod part, usually ang mga munisipyo bisan ani ang mga barangay kay suhito na sila sa conflict, mahimo ang barangay makapalabang og barangay ordinance may tungod na bawal ang pagpamuhi sa baboy. Sa municipal nga level or sa city level, na ilang ordinansa. Sa kunang gikasulti, kini nga ordinansa or pamalaod, tanaw na ko, dugay na ni. Nga naman, dugay na biya po ng baboy, may tulo ka tuig pala na nagsugod. Daan naman ng baboy. Diba? Kunya, gumikan sa kaisog og bahos tais baboy, mo nang away. Hibaw ka ba nga kasagaran sa mga pigiri karon naa sa bukid? Di ba? Mo nang rationale part. Unya, kasagaran sa mga pigiri nga naa sa bukid, na special drainage nila na. Kay oras ka manglimpyo sila sa mga alad, tangkal sa baboy part. Ilan man ang posisitan o tubig limpyohan nila. Ang mga hugaw adto i-drain. Mahipos gayud aron nga dili mo liskaw ang baho unya day mo angal ang mga silingan. Sa ingon na lang, ha? Timan nila na og mayo ninyo kay usahay mga naagyon kanang mamuhit ag baboy. Ay sos. Lami ra bag isugba kanang baboy pa ng pista. Tinod. Lami kay na isugba oy. Labi na karon. So mauna ang usa sa mga gusto nako nga mahisgutan dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. At least naman maleksyon ta dinhi mga ginagmay mo ning ingon na to nga mga domestic kayo nga mga issues and concern nga gapangitabo sulod mismo sa ato ang kabaranggayan. Ingon na ang sitwasyon. Okay, niya pag yun. Nakita diya mismo sa phonebook, sa Facebook, dili phonebook ha, Facebook, nakita diya. Kanya dayon, dito sa Facebook, kana bitong gi-post dito, no? Gi-post dito nga naay mga ngilad nga gipanulti batok sa katawo. Panalitan. Maria. Kanya dayon, ang nagpost nga morning bayana nga bahog ilok. Mura ni guway ligo-ligo. Si Maria, niya familiar kay na may picture. Siya kaila man kunin ni. Tungod kay kaila ka man, nitabang ka lugar pag-post. Nagkomentaryo ka. Sa tinuod bitaw na kay kanang mag-istorya bitaw me, gawas kang bahog baba, bahog ilok yun. Oy, mauday ha. So nabasahan na sad sa lain. Siya, oy, ako man yung kaila. Anong niya may ang picture din sa kuan sa Facebook? Gi-post, basa niya. Gingnan nga bahog ilok, bahog baba. Ay, ni-comment po ka, tinuod bitaw na. Alay, ang pangutana mo ni. Angay ka bang manubag? Sa imo hapon, mahimo ka bang manubag sa imuhang mga kasipanan or violation? Sama sa nagpost nga imong gipakaulawan si Maria nga bahog ilok o bahog baba. Kay igo ka malang naga-like, no, nag-share. Sa to pa kung nag-like ka, nag-share, niuyon ka. Diba? Dagang kayo nag-share, dagang kayo nag-like. Pangutana, kamo nga nag-share, kamo nga nag-like. In other words, niuyon kamo. May tulubagon ba kamo? Sama sa cybercrime o cyber libel? Ang tubag, no. There is none. Kaingon pa sa Supreme Court, nag-decide ang Supreme Court kay naay mga kaso gingon na. Naggingon ang Supreme Court,
kining nag-like o nag-share, dili sila angay nga i-appeal sila. O doon na, wa sila sala, wa sila kasaypanan, kay igo man lang kuno sila nag-react. Remember the word use. Igo lang sila nag-react sa ilang nabasa. Tungod kay igo man lang sila nag-react sa ilang nabasa, wa sila problema, wa sila kasaypanan. So, abuti pa sabot nga, kung doon ay makita nyo diha, i-like na lang ninyo. Wa man di mo problema na. Wa mo tulubagon sa laktod nga pagkasulti. Okay, nalasige. Kadyot lang ha. Kini-kini. Lain ning sitwasyon. Gusto na tutod ning mahisgut-hisgutan po ni din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga programa. No? Kadyot lang ha. Iskutan ko naman itong kuhan ba, oras sa inyong mabilanggo, no? Kato importante sabto kayo. Labi-labi ito ka importante. O, ilabi na ang number of hours nga ma-detain ka. O, number of hours. By the way, unsa mga krimen ang atong itawag sa usa ka pulis or law enforcement or law enforcer, police. Kung ang police niyabag ang iyanong mikalitsek sulod sa usa ka balay, residential house. Bisang gipasedanan siya nga, sir, ayaw sulod, kaya di man imong balay. Ni-insister gid siya og sulod. May krimen bang nahimo sa pulis siya ang pag-insister sa sulod sa maong pinayanan? Ang tubag, yes, na siya krimen. Unsay tawag sa krimen sa usa ka otoridad nga mag-insister nga magsulod sa usa ka residential area. Despite the fact nga siya giwarningan o gidid-an nga dili ka pwede sir magsulod. Mahadlok mi kay naa kay pusil. Ang tawag sa krimen nga atong i-file batok sa mao nga pulis, violation of domicile. Ang violation of domicile applicable lamang sa mga otoridad nga kalit og nangaha sa pagsulod sa kapinuyanan bisan og gidid-an siya sa tag-iya sa mao nga pinuyanan. Tiban-an nato na ha. Okay, ang uban gud maingon nga trespassing. Ang trespassing can be used as another term to describe the person prohibited to get inside the premises, the private premises. Yes. Pero, dili ka na siya applicable sa law enforcement officers. Applicable lang siya sa mga pribado nga tao. Ang krimen nga gatawgon or itawag ni ana, mo ng trespassing. Mo ng trespassing. Kinanglan nga mahibalo mo na ini, no? Kay arong nga dili mo mahimong ignorante. Naay distinction. Kung police officer ka, violation of domicile. Kung private person ka, nangahas ka pagsulod, dili na violation of domicile. Trespassing. Ato nang timanan, ha? Oo, sige, yawat na lang nga makabalubalo mo ba? Alright. Nilain nga pangutana. Kadyot lang ha, okay na ba mo katong padala sa pangutana sa itong extrajudicial settlement? I hope okay na mo, no? Just in case doon na mo yung mga pangutana, pwede mo maka-follow up sa pagpadangat sa pangutana. Oliver Ampong Nalwal is watching. Okay, sige, salamat kay Aver. Malantawan ko lang dinhe, no? Okay. Niya ipangutana, may tungod sa murag nakadamag-damag kuning mao nga pangutana anadto pa, no? May tungod sa deed of sale. May tungod sa deed of sale. Valid ba kuno nga kung magbinarligya ay ta sa item
walay pizza-pizza, walay ubang detalye diya sa deed of sale. Dito lang ingon nga kapalit ka, bayad ka. And other formalities diha mismo sa pag-execute to sa deed of sale, absent. Gatawgo na open deed of sale. Pwede ba kuno na? Strictly speaking, dili. Kaya unsa man nimo pag-transfer sa maong luna sa yuta to another person nga ang inyong mga papilis incomplete man. Gapahitaon man na sa BIR. So dili pwede para sa nangutana. Kana siya dili allowed. Uso maguna kanadto sa mga kakaraanan pa. Kanang inabigo lang bitaw. Naani pangutanan ako one time. Sir Frank, ag-among kamaturan sa pagbaligya sa yuta, usa lang ka ordinaryong papel. O niya gihipos, gilukot, diha lang sa gi-insert, diha mismo sa bangag, sa portahan nga kawayan silang balay. Ang murag gihimong aparador silbi, ang iyahang portahan ay bulos man sa kawayan, ang iyahang gisudlan ini gi-insert dito sa bangag. So, tinipigan lugar to nga document. Kuanto, dokumento sa pinalitay. Nadiskubrihan nga tinudugay ka ito. Pero nadiskubrihan part nga kulang sa pirma. Samot na kay walay notaryo gikan mismo sa abogado. Ang pinaka-importante god, ilabi na kung iskutan na to ang deed of sale, naagyoy kanang notaryo sa abogado. Para nga dunay official nga inunta constructive delivery of the real property from one person to another. Kay ingon na naplitan, walay mga pirma, murag wala lang na tabo. Nabayran tuod ka, kay gibaligya ang yuta, pero walay ka matuoran nga napalit. So, ang moral lesson ni mao nga, every time nga doon na kamoy mga pagbaligya sa mga real o personal nga property, hinanlan i-document ninyo. Samot na kunyuta, ipanotaryo, para nga masayon para ninyo ang pagbalhin sa pangalan niya sa titulo sa yuta ngadto mismo sa bag-ong tag-iya. Okay? Sige, wala na tigong panahon oras din sa ato nga pagpanaguban. Salamat talaga kayo ninyo. Atong basahon ang importanteng topic karong gabi sa si Chari. Char, nadawat ko na katong imong gibilin si Chari sa kuan ubaob. Naminaw ko nung sila karon. Kadyo tilo Sir Frank, namati mi karon. Thank you. Oo. Alright. Sige. Salamat, Char, no? O atong basahon karon ang kini may tungod sa hisgutan ni Ma'am Karugabi sa programa nga kalipay nga molhotay. Tanawon ha? Tanawon sana ko ha? Dera. Okay. Para ni karong gabi pizza 27. Ang pulong sa Ginoo maoy ang gwardya sa atong hunahuna aron sa pagdesisyon dili ta mawala. Usbon ko, ang pulong sa Ginoo maoy ang gwardya sa atong hunahuna aron sa pagdesisyon dili ta mawala. So mao ni ang isgutan na ni Ma'am Karugabi 6:30 kini sa kagabion sa programang Kalipay nga Mulhotay. Uban ni Ma'am Girly Gualberto Swan 6:30 Karugabi. Magpasalamat kami sa inyong pagpaminaw sa tungkuyo karapunan si GC James diri sa Pikas nga Lawak uban ni Congressman Lordan Swan, no, sa District 1 sa Cagayan de Oro, Chairman sa Committee on Public Information, o ni Kagawad Aga Swan, padayong Pilipino, member sa Saguniang Panglungsod dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kami magaingon, ang tao nga limpyo kasing-kasing dili matarog,
dili maglisod apan dili mahulog. Salamat og maayong hapon.